In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang iyong kagalakan. Ang mga ito'y sinasabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit, darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo. Nang gayon, tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Kanya. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon, aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Sabado, sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa mabuting balita ngayon, malinaw na ipinapaalala ni Jesus ng ating relasyon sa Ama ay hindi malayo o imposible. Dahil kay Kristo, maaari tayong lumapit sa Diyos ng may tiwala at pananampalataya. Sinabi niya, "Humingi kayo at kayo'y tatanggap." Hindi ibig sabihin nito na ibibigay agad ng Diyos lahat ng gusto natin, kundi ibinibigay niya ang tunay na makabubuti para sa ating kaligtasan at kabanalan. Sa panahon ngayon, maraming Kristiyano ang madaling mawalan ng pag-asa dahil sa problema, sakit, kahirapan, tukso, fake teachings, at makamundong pamumuhay. Ngunit bilang mga Romano Katoliko, tinatawag tayo na manatili sa pag-ibig ni Kristo. Hindi sapat na nakilala lang natin si Jesus. Kailangan isabuhay natin siya araw-araw. Makikita rin sa unang pagbasa, si Apolos, isang taong masigasig. Sa pag-aaral, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kahit may kulang pa siyang kaalaman, mapagpakumbaba
Siya ang tumanggap ng tamang turo nila, Priscilla at Aquila. Isang magandang paalala ito na ang tunay na lingkod ng Diyos ay marunong magpaturo at manatiling tapat sa katotohanan ng simbahan. Paano tayo mananatili sa pag-ibig ni Kristo? Una, palaging manalangin. Hindi lang kapag may problema. Ang tunay na anak ng Diyos ay lumalapit sa Kanya araw-araw. Pangalawa, magsimba at tumanggap ng mga sakramento, lalo na ang banal na Eucharistia at kumpisal. Dito tayo pinapalakas ni Kristo laban sa kasalanan at spiritual battle. Pangatlo, magpatawad at magmahal. Mahirap magmahal sa panahon ng galit at pagkakahati-hati. Pero dito nasusukat ang tunay na Kristiyano. Pang-apat, ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi kailangang pari para maging misyonero. Sa simpleng pag-share ng mabuting balita, pagdarasal, at mabuting halimbawa, nangangaral na tayo. Panglima, manindigan sa katotohanan. Sa panahon ng kalituhan at maling aral, manatili tayo sa turo ng banal na simbahang Katolika. Halimbawa mula sa mga church fathers, si St. Agustin of Hippo ay dating namuhay sa kasalanan, ngunit nagbalik loob dahil sa biyaya ng Diyos. Sinabi niya, "Our hearts are restless until there is in you, O Lord." Ipinapakita nito na walang tunay na kapayapaan maliban kay Kristo. Si St. Ignatius of Antioch ay nanindigan sa pananampalataya kahit inuusig habang papunta sa kanyang kamatayan bilang martir. Hindi niya itinanggi si Kristo. Patunay ito na ang tunay na pag-ibig kay Jesus ay handang magsakripisyo. Si St. John Chrysostom ay matapang na nangaral laban sa kasalanan at nagturo na ang pananampalataya ay dapat makita sa gawa, hindi lang sa salita, sa daan ng Diyos. Ang daan ng Diyos ay hindi madali, pero ito ang landas patungo sa tunay na buhay. Minsan, may luha, pagsubok, sakit, at pag-uusig. Ngunit,
Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Habang mas lumalapit tayo kay Kristo, mas lalo nating mararanasan ang kanyang kapayapaan at awa. Kaya bilang mga Katoliko, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ipagtanggol ang pananampalataya at huwag tumigil sa pagdarasal para sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Mananatili sa iyo sa gitna ng magulong panahon. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang patuloy naming ipangaral ang iyong salita sa bawat tahanan, opisina, komunidad at bayan. Aming inilalapit sa iyo ang lahat na may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental at espiritual. Hipuin mo sila ng iyong mapaghimalang pagpapagaling. Bigyan mo po ng agarang pagaling sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, at ang buong pamilya naming lahat. Pati na ang lahat ng nakabasa, nakikinig, at nanonood nito na may karamdaman. Pagpalain mo ang lahat ng kaparian, seminarista, madre, at mga lingkod ng simbahan. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang lahat ng mga obispo, ang aming kura paroko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, sa kanyang pamumuno bilang diocesan administrador. Basbasan mo rin sina Sister Sara, Jerry, Elinda, at ang buong gobyerno ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., upang manaig ang katotohanan, pagkakaisa at kapayapaan. Kaawaan mo rin ang mga kaluluwa ni Papa Francisco, Janet, Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming mga yumao. Tanggapin mo sila sa iyong walang hanggang kaharian sa pamamagitan ng makapangyarihang intersesyon ng mahal na Berheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakit, sakuna, digmaan, kasalanan, at kapahamakan ng kaluluwa. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!